Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, kahit maglakas loob kang tapakan ako, ipapaalon ko sa iyo ang kahihinatnan. Hahaha, kalokohan, ako dapat ang magsasabi niyan. Sa oras na ito, siya, Lance, sinabi ni Zong na ang aking maliit na puting dragon ay nasa iyong lugar, hindi ba? Tumagnesen si Lance kay Rosen, agad na nakilala ang maliit na batang babae na nakita niya isang taon na ang nakakaraan, hinahanap ang maliit na puting dragon, ngunit mas tumangkad siya, mas matangkad sa kalahating ulo kaysa kay Lance, mas maaga ang mga batang babae. Sinabi ni Lance, wala akong oras para sagutin ka ngayon, maghintay hanggang sa linisin ko si Zong at pagkatapos ay tanungin ako. Siya ano? Ngunit, sa tabi ni Zong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Grass ka, Lance, kung hindi kita lipulin, susundin ko ang iyong apelyido." Pagkatapos sabihin iyon, ang buong katawan ni Zong ay sumugod patungo kay Lance. Naramdaman ni Zong na siya ay nasa ikapitong yugto ng open light, at si Lance ang unang yugto ng open light ay mahina. Sa kasamaang palad, alam ni Zong na siya ay mali sa sandaling lumipat siya. Pa! Sinampal si Zong sa isang kisap mata. Ito. Tulala si Zong, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sampal. Gumalaw ang katawan ni Lance at sumampal ng isa pang sampal, si Zong ay walang kahit katiting na pagtutol. Nagulat din si Rosen na nakatingin sa gilid, nag-aalala si Rosen na si Lance ay matalo ni Zong, gagawa siya ng hakbang para i-produce ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ang talagang pangalawa kay Zong. Chulan. Hindi lang iyon, ang tatlong kwente na hinihiling na lang na sampelan ni Master Zong si Lance hanggang sa mamatay ay natulala rin sa sandaling ito. Hinawakan ni Lance ang tenga ni Zong at itinaas siya. Masakit. Walang malay na sigaw ni Zong, kung saan sa buhay niya ay nakaranas siya ng ganitong krimen. Slap slap. Sinampal at sinampal ni Lance, nakasabit sa tenga. Ang tunog ng pagsampal ay parang pagpapaputok na walang katapusan. Si Lance mismo ay hindi alam kung ilang beses siyang sumampal at narinig na sumigaw si Rosen, "Stop!" Naramdaman ni Lance na sumasakit din ang kanyang kamay sa pambubugbog, kaya naman huminto siya. Nang siya ay tumigil at tumagnesen, si Zong ay naging mataba, at sa wakas ay nakita ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng pagmumukha ng kanyang mukha. Sa ngayon, kung bibigyan niya si Zong ng isa pang pares ng tainga ng baboy, siya ay magiging isang baboy. Puff! Hindi napigilan ni Rosen na matawa nang makita niya ang bilog na mukha ni Zong na parang pakwan. Hindi makapaniwalang sinabi ni Zong, "Imposible yan, halatang nasa unang yugto ka pa lang ng light opening." Ngumuso si Lance, "Binuksan ko ang unang hakbang ng kapatid mo, buksan mo ang mga mata ng aso mo at tingnan kung ilang hakbang ng liwanag ang binubuksan ko." Direktang binitawan ni Lance ang kanyang kaharian sa ikasyam na hakbang ng bukas na liwanag. Ikasyam na hakbang ng pagbubukas ng liwanag. Napatulala si Zong. Napatulala din si Rosen ay 13 taong gulang at naging henyo na nang maabot niya ang ikapitong yugto ng bukas na liwanag, ngunit hindi ba niya naisip na mas talentado pa si Lance kaysa sa kanya. Umakyat muli si Lance at tinapakan ang ulo ni Zong, mabangis na sinabi, "Zong, kahit gusto mo akong puntahan at tapakan, sa tingin mo ba karapat-dapat ka?" Ang buong katawan ni Zong ay nasa estado pa rin ng pagkatulala, na parang hindi niya matanggap ang katotohanan na si Lance ay talagang nasa ikasyam na yugto ng kaliwanagan. Kung si Lance ay ikasyam na yugto ng pagbubukas ng liwanag, ano ang ibig sabihin nito? Zong alam na alam niya, ito ay isang pag-iral na mas henyo pa kaysa kay Rosen. Si Rosen ay napakagaling dahil mayroon siyang makapangyarihang lolo na personal na nagsanay sa kanya, paano naman si Lance? Ang ganitong uri ng talento, bagaman hindi ito maaaring itinuturing na walang kapantay, itinuturing pa rin itong nakakatakot. Nang ikumpara ni Zong ang kanyang sarili kay Lance, tila wala sila sa parehong antas, at sa isa pang daang taon, matutuklasan nila ang pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi ka maaaring maging ganoon. Genius, hindi. Histeryosong sigaw ni Zong. Bang! Sinipa ni Lance ang mukha ni Zong kaya biglang nango at damyugo ang ilong ni Zong. Ang tatlong tao na nakaluhod pa rin sa tabi niya, si Quentin, ay nawala ng salita sa sandaling ito. 13 taong gulang lamang si Lance, ngunit naabot na niya ang ikasyam na yugto ng enlightenment,
at mas henyo pa siya kaysa kay Rosen. Sus, ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Tinapakan ni Lance ang mga kamay at paa ni Zong. Clack, clack. Ah! Dumating ang dagandong ng pagpatay ng baboy ni Zong. Direktang dinurog ni Lance ang mga buto ng mga kamay at paa ni Zong at dinurog ang laman. Ah! Nakita ni Rosen ang isang kahabag-habag na eksena at ang kanyang natatakot na maliit na mukha ay namuti. Matapos matapakan ito, pinahintulutan ni Lance si Zong na umungol sa lupa. Bahagyang nabawasan ang galit ni Lance, kinuha ang teapot, uminom ng tsaa, at pagkatapos ay sumigaw, "Nine Jins, ano ang ginagawa mong nagtatago sa inner hall, lumabas ka." Sa sandaling nagtatago sa inner hall, si Gyujin ay nanlumo sa loob, natatakot siyang makita bago siya ng ahas na lumabas. Siyam na Gio ay kailangang maglakad papunta sa bulwagan. Nagulat sina Zong at Rosen nang makita nilang nandito ang Vice Patriarch 9 Gio, at hindi siya ng ahas na lumaban sa harap ni Lance. Sinabi ni Lance kay Zong, "Zong, tingnan mong mabuti kung sino ito. Kung gusto mo akong hawakan, wala nang iba, sa Flying Cloud Sect, pakidaanan muna ang 9 Cat Ties Hurdle, kung hindi mo man lang malagpasan ang 9 Cat Ties Hurdle, tapos hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko." Hindi makapaniwalang tumagnasen si Zong sa 9 Jats, hindi makapaniwala kung paano nasangkot si Lance sa 9 Jats Vice Patriarch, at parang mas mababa pa ang status ng 9 Jats Vice Patriarch kaysa kay Lance. Alam ni Zong sa sandaling ito na talagang minamaliit niya si Lance, o marahil, hindi lang niya naiintindihan ang tunay na kapangyarihan ni Lance. Hindi man lang tumagnasen si Lance at sinipa si Zong palabas ng pinto. Noong una, gusto ni Lance na patayin na lang ito, ngunit, nakiusap sa kanya ang 9 Cat Ties na huwag gumawa ng ganoong kalakihan sandali, kaya nagpigil siya sandali. Tumagnasen sa gilid si Lance sa hanggal na si Sia daw, "Ngayong natapos ko na ang pakikitungo kay Zong, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang iyong hinahanap." Ako. Kung may sasabihin ka, huwag mong sayangin ang oras ko kung wala lang, at kung sinusundan mo pa ako, huwag mo nang sayangin pa. Ngumuso si Rosen, "Sino ang susunod sa iyo? Masyado kang nag-iisip, gusto lang kitang tanungin, dinampot mo ba ang aking maliit na puting dragon?" "Oo. Ngunit hindi ko ito kinuha. Nakuha ko ito, at pagkatapos, ito ay hindi iyong maliit na puting dragon, ito ay akin." "Nanaginip ka, halatang regalo ng lolo ko ang maliit na puting dragon. I don't care who gave it to you or what. In short, nawala mo, tapos nakuha ko na siya at akin na. Kahit anong dumaan sa mga kamay ko, tao man o hayop, akin yun. Lance, huwag kang humila ng anumang suntok, ibalik mo sa akin si Little White." Ngumuso si Lance, paumanhin, kahit na akin si Little White, ngunit sa kasamaang palad, nawala ito sa akin. Ano? Hindi pa ba sapat na malinaw, ang Little White Dragon ay nawala, kahapon lang ng umaga, sinabi ng aking katulong na si Lucy na ang Little White Dragon ay pumasok sa True Beast Forest, kaya naman pumasok ako sa True Beast Forest kagabi para hanapin ito, kung hindi. Bakit sa tingin mo wala ako sa bahay kagabi? Sa tingin mo ba natatakot ako na makatakas si Chulan? Nang marinig ang mga salita ni Lance, napagtanto ng tatlong nakaluhod na si Quentin Ping na hinanap ni Lance ang maliit na puting dragon kagabi, hindi nakatakas, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat, at kung ano ang naghihintay sa kanila, hindi nila alam kung ano ang parusa. 1632. Ikaw, paano mawawala ang maliit kong puting dragon? It's my little white dragon, it's none of your business kung mawala ito sa akin. Sige, pwede ka nang umalis, kung hindi ka pupunta, mag-ingat ka na kukumpiskahin ko ito. Kumpiska. Oo, gaya ng kasasabi ko lang, kahit anong dumaan sa kamay ko, tao man o hayop, ay akin. Kung kukumpiskahin kita, well, akin ka rin. Don't you dare. Walang dare sa dictionary ko, kung ano lang ang gusto ko o ayaw ko, 1, 2, 3, and you're still standing here, so parang gusto mo talagang maging akin, sabi ni Lance. Ikaw. Galit na galit si Rosen na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi pa niya nakita si Lance na napakabaliw, ang dating Zong, Lin Yu, at Hammond ay talagang mas masahol pa kaysa kay Lance, sa kahit isa sa kanila ay walang nang ahas na sabihin na si Rosen siya ay isa sa kanila.
Lumakad si Lance sa harap ni Rosen at hinawakan ang mukha ni Rosen siya. Si Rosen ay abala sa pag-atres, nag-iingat, anong ginagawa mo, Rogue? Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, wala ako sa posisyon na makipaglaro sa iyo. Sige, nalampasan mo na ang aking mga kamay. Tandaan, simula ngayon ikaw ay aking tao, kung sino man ang maglakas loob na mangapi sa iyo, mag-ulat. Ang pangalan ko ay Lance. Ikaw. Hindi na pinansin ni Lance si Rosen, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Quentin, Georgia, at Norton. Sa sandaling ito, silang tatlo, si Quentin, ay nanginginig sa takot. Sinabi ni Lance, "Siyam na Jean, bigyan mo ako ng isang sampal para patayin si Elder Ping." Nakatayo sa gilid, hindi man lang inisip ito ni Gio, at hiniwa si Quentin gamit ang isang palad. Bang! Si Quentin ay walang lakas na lumaban at sinampal hanggang sa mamatay ng hampas ng palad. Kaya lang, si Vice Patriarch Gio ay nanlumo sa loob, talagang ayaw niyang pumatay ng sinuman, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nakinig sa kanyang sariling utos at agad na tinupad ang utos ni Lance. Gayunpaman, ang mga tao ay patay na, kaya walang silbi ang pagiging depressed. Ikaw, pinatay mo talaga ang taying Cloud Sect Elder. Galit na itinuro ni Rosen si Lance. My people, don't you have eyes? Ang Nine-Cat-Ties Vice Patriarch ang pumatay sa kanila, hindi ba may karapatan ang Hallowed Vice Patriarch na pumatay ng tao? Ikaw. Sinabi ni Lance, aking lalaki, kung ayos ka lang, manatili sa akin para sa iyong tanghalian. Nanaginip ka. Bumantong hininga si Rosen at umalis, wala na siyang magagawa kay Lance. Ang natitirang dalawang tao, sina Georgia at Norton, ay nakita na si Quentin ay binaril, natakot at patuloy na nakayuko sa lupa, ang ministrong kabataan ay iniligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Lance, iwan mo ang iyong mga storage bag, pagkatapos, lumabas ka. Oo. Salamat sa biyaya ng aking batang ministro na hindi pumatay. Natarante sina Georgia at Norton at inalis ang kanilang mga storage bag, pagkatapos ay gumulong palayo, habang hindi mapapantayan ang swerte, naisip nilang papatayin din sila ni Lance. Sinabi ni Vice Patriarch Gio, Minister Xiao, maaari ba akong pumunta ngayon? Huwag mag-alala, babantayan ko ang dalawang tiyuhin ni Zong, at lalabas ako sa unang senyales ng paggalaw. Let's go! Hinaway ni Lance ang kanyang kamay. Ang tanging natitira sa bulwagan ay ang bangkay ni Lance at Elder Ping, ayaw kunin ni Lance ang buhay ni Elder Ping, gayunpaman, kinulit niya si Lance para sa pagluhod upang makakuha ng simpatiya, isang kakulangan ng disiplina. Kinuha ni Lance ang tatlong storage bag, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga katulong na pumasok at alisin ang bangkay ni Quentin. Pagbalik sa kanyang sariling silid, binuksan ni Lance ang lahat ng tatlong pouch, hindi alam kung mayroong anumang mga spirit stone o katulad nito sa loob. Kung mas mataas ang grado, mas bihira ang mga spirit stone, kaya hindi nawala ng pag-asa si Lance. Inalis ni Lance ang laman ng storage bag ni Ping. Lumabas ito at nakakita ng isang pang-apat na baitang spirit stone. Wow! Isang pang-apat na baitang spirit stone. Nagliwanag ang mga mata ni Lance sa pagkagulat. Ang isang pang-apat na baitang spirit stone ay katumbas ng 1,001 baitang spirit stone, at ang 1,001 baitang na mga spirit stone ay magbibigay daan kay Lance na umakyat sa ika-6, o maging sa ika-7, hakbang ng pag-iilaw ng puso. Oo, kailangan ko ring itaas ang aking kaharian. Natuwa si Lance, at ipinagpatuloy ang pagbuhos ng mga supot nina Georgia at Norton, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga supot ay sapat na mahirap, ilang mga espiritong damo lamang, 12 ng pangatlo grade spirit stones, wala nang iba, at syempre, mayroong dalawang lumilipad na espada, na nasa pinakamababang grado, katulad ng lumilipad na espada ni Shijun sa kamay ni Lance. Pino ni Lance ang pang-apat na baitang spirit stone na iyon sa loob ng ilang minuto, at ang kaharian ni Lance ay umakyat sa ika-7 hakbang ng pusong nagniningning. Muling tinawag ni Lance ang asawa ng kanyang guro. Tita, hayaan mo akong tulungan kang itaas ito sa unang hakbang ng heart illumination. Mabilis na bumangon muli. Si Sina ay natakot at medyo naghinala sa buhay, ang pag-upgrade na ito ay parang hang-up.
Tinulungan ni Lance si Sina na mag-upgrade sa unang hakbang ng pag-iilaw ng puso sa loob ng 10 minuto. Ngumiti si Lance at sinabing, binabati kita Sina, tumuntong sa unang hakbang ng Heartshine sa edad na 12. Wind, huwag mong pagtawanan ang iyong guro nanay. Ha 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 ha, tawagan mo na rin si Lucy. Mabuti. Nasa enlightenment stage lang si Lucy, at kailangan lang niya ng 2 o 3 third grade spirit stone para umakyat sa first order of heart illumination. Si Lance, sa kabilang banda, ay nakakuha ng 12-dosenang mga third grade spirit stone sa Georgia at ang kanilang mga bulsa sa imbakan, kaya ayos lang. Young minister, tinawag mo ako. Pumasok si Lucy. Sinabi ni Lance, Lucy, kanina mo pa ako sinusundan, hindi kita kayang pretuhin ng masama, paano ito, tutulungan kitang iangat sa unang antas ng heart illumination. Young minister, itaas mo ulit. Ano, ayaw mo? Hindi no, medyo kakaiba lang. Makalipas ang 10 minuto, itinaas ni Lance si Lucy sa unang antas ng heart illumination. Salamat, Master Lance. Sige na tawagan mo na si ate. Oo. Pagkatapos noon, bumalik si Helena, itinaas ni Lance si Helena sa ikalawang hakbang ng Heartshine at naubos na ang lahat ng Spirit Stone ni Lance. Si Zong ay dinala pabalik sa kanyang mansyon ng kanyang sidekick matapos itaas ni Lance ang gate gamit ang isang paa. Bilisan mo, ipaalam mo sa pangatlong tito ko. Mabuti. Makalipas ang kalahating oras, laking gulat ng ikatlong tiyuhin ni Zong nang malaman na binugbog ang kanyang pamangkin, wala pa ring naglakas loob na bugbugin ang kanyang pamangkin sa Flying Cloud Sect, kahit na nasa backstage ng Flying Cloud Sect ang kanyang pamangkin. The hardest, walang nang ahas na bugbugin siya Ang pangatlong tiyuhin ni Zong ay agad na pumunta sa bahay ni Zong at nakita niya na ang lahat ng mga paa ni Zong ay natapakan, galit na galit siya at sinabi sa lugar na papatayin niya si Lance. Nang magalit siya para patayin si Lance, lumitaw ang Nine Jin's Vice Patriarch. Ang ikatlong tiyuhin ni Zong ay ang pinakamataas na elder lamang ng Flying Cloud Sect, at ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa sa Vice Patriarch. Sa makatuwid, ang ikatlong tiyuhin ni Zong ay walang magawa kay Lance at kinailangan niyang puntahan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zong Jio, ang pangalawang tiyuhin ni Zong, ang ikawalong ranggo na Vice Patriarch ng Flying Cloud Sect. Sa huli, hindi pa rin matagumpay ang resulta, at sa huli, kaya lang ni Zong ang pambubugbog at makipag-ugnayan sa pamilya mamaya para makita kung paano ito haharapin. Huwag muna nating pag-usapan ang mga ito sa ngayon. Kinabukasan, papasok si Lance sa True Beast Forest, at habang nagsasanay, tingnan kung mahahanap pa niya ang Little White Dragon. 1633. Pumasok si Lance sa True Beast Forest kasama ang 3 magagandang babae na mag-isa. Sa isang kisap mata, lumipas ang 7 araw, nitong 7 araw, ang 4 na tao ni Lance ay pumapatay ng mga hayop habang hinahanap ang maliit na puting dragon, ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na puting dragon ay hindi nakita, tila ang maliit na puting dragon ay talagang nawala. Haha, may mga beauties. Isang araw sa tanghali, nang silang 4 ay nag-iiho ng karne ng mga mahiwagang hayop, pinalibutan ng 2 lalaki si Lance. Tinitingnan nina Helena at Lucy na may maningning na mga mata, para kay Sina, dahil masyado pa siyang bata, hindi nagtinginan ang dalawang iyon, nakatutok ang kanilang mga mata kay Helena at Lucy, si Helena ay 17 taong gulang at si Lucy ay 15 taong gulang, silang dalawa ay mukhang talagang kaakit-akit na. Inangat ni Lance ang kanyang ulo at tumagnasan sa 2 lalaki, medyo nagulat, sila talaga ang ika-5 at ika-6 na order ng Heart Shining, inakala ni Lance na sila ay mga disipulo ng Flying Cloud Sect, ngunit ngayon ay tila hindi sila mga alagad ng Flying Cloud Sect. Hindi ba kayo mga disipulo ng Flying Cloud Sect? Sabi ni Lance. Anak, medyo may paningin ka pa, masasabi mong hindi kami mga alagad ng Flying Cloud Sect. Oo, tutor kami ng Flying Cloud Sect. Sa pagkakataong ito ay pumasok kami sa True Beast Forest bilang mga kasama sa pagsasanay, hindi ko akalain na makakatagpo tayo ng 2 malalaking dilag sa kalagitnaan, hindi, 3, ito lang ang napakaliit. Itinuro ng isa sa mga lalaki si Sina.
Galit na sinabi ni Sina, bilang mga mentor ng Flying Cloud Sect, dapat ay nagbigay ka ng halimbawa para sa iba at nagpakita ng halimbawa, ngunit hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang hamarang sa mga babaeng disipulo sa kalagitnaan. Napaawang ang bibig ng isa sa mga mentor, bata, naiinis ka na hindi ka ginugulo ng kapatid natin, sinasadya mong ipakita ang iyong pag-iral, kung gayon, magsusumikap ako ng kaunti mamaya at kuha ka muna kaya wag ka nang umiyak sa sakit. Hahaha. Tumawa ang ibang mentor, at hindi pa pala sila nakipaglaro sa isang babaeng kasing liit nito. Kayo. Galit na galit si Sina. Sinabi ni Lance, ano ang galit mo sa mga hamak na ito? Mayabang ka ba, boy? Sabi ng isang mentor. Sa sandaling iyon, ang isa pang tagapagturo ay nagsabing nagtatakang, ang batang ito ay nasa ikasyam na hakbang ng kaliwanagan, paano siya napakabata? Itinuon lang nila ang kanilang atensyon kina Helena at Lucy, kaya hindi nila pinansin si Lance, at iyon ang dahilan kung bakit nila nalaman na si Lance ay nasa ikasyam na yugto ng open light. Matapos matuklasan na si Lance ay nasa ikasyam na yugto ng open light, medyo natakot sila dahil ang isang napakabata na maaaring umabot sa ikasyam na yugto ng open light ay tiyak na hindi karaniwan. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin ang isa sa mga mentor sa isa pa. Dam, ngayong tapos na, ano pa ba ang magagawa natin, gawin mo na lang ang mahirap. Ngunit, ang batang ito ay umabot na sa ikasyam na yugto ng pagbubukas ng liwanag sa murang edad, natatakot ako na ang kanyang pinagmulan ay hindi maliit. Paano kung hindi maliit ang pinanggalingan, kahit gaano pa kalakas ang talento, bago tayo malampasan ng lakas, tigreng papel na lang lahat. Na-offend lang natin sila, sa tingin mo ba huli na para tumigil na? Dahil huli na ang lahat, kalimutan na natin ang kalagayan ng batang ito, patayin muna natin siya, pagkatapos ay dalhin ang tatlong dilag na ito sa isang kalapit na kuweba, magpatulog ng mahimbing, at patayin sila bukas, bago mahayag ang bagay. Bueno, halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok tayo sa True Beast Forest, at 3 buwan na tayong walang nakikitang babae, ano ba, kahit konti ay hindi natin makontrol kapag nakakita tayo ng babaeng halimaw ngayon. Tahimik na nag-usap ang dalawang mentor, na para bang si Lance ay isang pagong sa kanilang urn. Si Sinululu si Helena, silang tatlo, ay hindi mukhang kinakabahan, kahit na hindi nila alam na itinaas na ni Lance ang kanyang kaharian sa ikapitong hakbang ng pusong nagniningning, ngunit alam nila na si Lance napatay pa nga niya ang ikapitong hakbang ng pusong nagniningning, si Harvey, at ang ikasyam na hakbang ng pusong nagniningning, ang sinaunang alipin na si Indang noon, 2 Phaeon Sect mentor lang ang hindi sapat para patayin ni Lance. Para naman kay Lance, lalo pa, hindi man lang niya nilingan ang 2 mentor na iyon, hindi maipaliwanag ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, pinunit ni Lance ang isang piraso ng karne ng hayop at sinabing, kayong dalawa, napag-usapan na ba ninyo ito? Well, boy, you're dying and you're still eating meat. Sabi ng isa sa mga instructor. Ibinaba ni Lance ang karne ng hayop sa kanyang mga kamay, tumayo, at sinabing may matinding titig, malapit na ang iyong kamatayan. Anak, bagamat inaamin ko na mukha kang anghenyo, pero kasama mo. Unenlightened 9th stage, pwede pa kaya niya akong patayin? Ang pagpatay sa iyo ay isang kisap lang ng mata. Bago matapos ang mga salita ni Lance, ang ulo ng isa sa mga instructor ay hinawakan ni Lance at humiwalay sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na mabilis na paggalaw. Natulala ang ibang mentor, sigurado, pinatay sila, isang kisap mata ay isang kisap lang, hindi ba kumurap si Lance? Puno ng paghanga si Lucy, Master Damon, ang gwapo mo, pwede bang magbukas ka ulit ng ganyang gwapong pose Sinabi ni Sina, Guro, huwag maging malambot ang puso, ang ganitong uri ng hamak, bilang isang tagapagturo, hindi karapat-dapat na mamatay para sa pounds. Nataranta ang tutor na hindi papatay at lumuhod. Huwag mo akong patayin, nagkamali ako, please, huwag. Bago pa niya matapos ang isang pangungusap, humiwalay ang ulo niya sa leeg. Ang ganitong uri ng tao ay talagang may lakas ng loob na humagnesi ng awa, gusto ni Lance na bigyan siya ng ilang segundo upang mabuhay, ngunit talagang humagnesi siya ng awa, kaya pinatay lang siya ni Lance. Ang 2 Phaeon Sect instructor ay namatay ng ganito.
Inalis ni Lance ang kanilang mga pouch at isang tumpok ng mga magic core. Ang mga magic core na ito, sa pinakamabuting kalagayan, ay maaaring palitan ng ilang daang third-grade spirit stones, at hinayaan ni Lance ang tatlong babae na ibahagi ang mga ito. Let's go! Move on! Pagkatapos kainin ng Magic Beast Meat, sabi ni Lance, pagkatapos ay nagpatuloy silang apat sa paglalakad ng mas malalim papasok sa True Beast Forest. Galit na sinabi ni Helena habang nasa daan, hindi ko inaasahan na ang mga instructor ng Flying Cloud Sect ay magkakaroon ng kawawang karakter. Salamat sa akin, naisip ko na ang mga instructor ay lahat ay may mataas na moralidad at iginagalang ng lahat ng kanilang mga disipulo. Pero hindi ko akalain na na-disappoint talaga ako. Sinabi ni Lucy, Sister Helena, hindi mo alam ito. Ang mga mentor ng Flying Cloud Sect ay kilala sa pagiging magulo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng subterfuge? Ang mga tutor ng Flying Cloud Sect ay may pananagutan sa paggabay sa mga disipulo ng Flying Cloud Sect, at lahat ng mga disipulo, kung sila ay may problema, maaari silang pumunta at sumangguni sa mga tutor, kaya ang mga tutor na iyon ay ginagamit ang pagkakataong ito upang subterfuge ang ilang mga babaeng disipulo. Nang walang limitasyon. Masyadong walang guro. Napabuntong hininga si Sina. Sa oras na ito, sinabi ni Lance, pagkatapos kong bumalik sa oras na ito, gusto ko ring maging mentor. Natigilan ng tatlong babae, si Lance ay magiging mentor sa magandang dahilan. Bakit mo gustong maging mentor, kapatid? Narinig mo ba na ang mga mentor ay maaaring magpapanganak sa mga babaeng disipulo? Si Helena ay abala sa pagtatanong. Walang pakialam na sinabi ni Lance, walang dahilan, gusto ko lang maging isa, hindi ako pwedeng maging disipulo sa lahat ng oras, dapat banggitin ng maayos ang aking pagkakakilanlan pataas, para sa mga mapagkunwari na babaeng disipulo, hehe, I can do it as long as I want, it's just a matter of want or not, it's not worth spending time thinking about it. Kuya, tanging ang mga nasa itaas ng ikalimang antas ng pag-iilaw ng puso ang kwalipikadong mag-assess para sa posisyon ng tagapagturo ng Flying Cloud Sect. Sorry, I forgot to tell you guys. Nasa ikapitong hakbang na ako ng Heart Illumination, kaya fully qualified na ako para sa mentor position. Ano? Ikaw, kailan ka nakarating sa ikapitong hakbang ng pag-iilaw ng puso? Kahapon, nipino ko ang isa sa mga Spirit Stone ng ika-4 na baitang ni Quentin Ping. Wow! Sa edad na 13, umabot na sa ikapitong antas ng pag-iilaw ng puso, Ministro Yang, sinira mo ba ang record ng tao? Sabi ni Lucy nang may pagsamba. Tumagnasen si Lance kay Lucy na may bahagyang ngiti, si Lucy ay mas matangkad na sa ulo kaysa kay Lance, mas malaki kaysa dati, ang kanyang katawan ay talagang kaakit-akit, sayang at bata pa si Lance, kung hindi, gusto niya talagang tumakbo. Tapos siya. 1634. Makalipas ang kalahating buwan, dumating si Lance at silang apat sa kailaliman ng True Beast Forest. Dapat mag-ingat ang lahat mula ngayon, nakapasok na tayo sa pinaka-core circle ng True Beast Forest. Sa core circle na ito, maaari tayong makatagpo ng Green Rank 8 o 9 na Magical Beast, na katumbas ng Human Spiritual Healing Rank 8. O 9. Napakalakas na Magical Beast. Bueno, ngunit walang Maramagnas mahiwagang hayop sa True Beast Forest na umabot sa berdeng rango, kaya hindi malaki ang tsansa na makasagasa tayo sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Lance na para bang may natuklasan siya. Young Minister, anong problema? Si Lucy ay abala sa pagtatanong. Sabi ni Lance, kakaiba, Flying Cloud Sect Vice Patriarch GUG, hindi naman siya kalayuan dito, bakit nandito rin siya sa True Beast Forest? Kuya, hindi mo pa nakikita ang iba, paano mo malalaman na nasa core circle din siya ng True Beast Forest? Natarante si Helena. Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Lance na narito rin si Vice Patriarch 9 Jeans ay dahil ang kabilang partido ay angkoy na bangkay ni Lance. Sinabi ni Lance kina Helena, Sina, at Lucy, naramdaman ko rin na napakaramagnas malalakas na tao dito, tiyak na may nangyayari kapag biglang sumulpat ang napakaramagnas malalakas na tao, sa madaling salita, ang lugar na ito ay lubhang hindi ligtas. Kung gayon, dapat ba tayong mag-withdraw kaagad?
Saglit na nag-isip si Lance at sinabing, ipapabalik kita sa Flying Cloud Sect ng Flying Sword ko, at mananatili akong mag-isa. Kuya, huwag. Maging masunurin. Hindi makatanggi si Lance at sinabing. Si Sina ay orihinal na gustong manghikayat ng higit pa, ngunit nang makita kung gaano determinado si Lance, wala siyang masabi. Agad na nag-alok si Lance ng isang lumilipad na espada, na kay Norton mula noon. Gumalaw ang isip ni Lance at ang lumilipad na espada ay agad na tumaas, pagkatapos ay sinabi niya sa tatlong babae, bumalik muna kayo sa Flying Cloud Sect, ang lumilipad na espada na ito ay isinakripisyo ko, maaari nitong ibalik kayo kasama ng aking puso, at ito ay napakabilis. Pero ikaw, umakyat ka na. Ang tatlong babae ay kailangang tumayo sa lumilipad na espada, gumalaw ang isip ni Lance at ang lumilipad na espada ay lumipad pataas sa langit at nawala sa di kalayuan. Si Lance ay nanatiling mag-isa sa core circle ng True Beast Forest, nag-aalok ng isa pang lumilipad na espada at agad na lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad, nakita nga niya ang isang malaking grupo ng mga tao sa kanyang harapan, ang grupo ng mga tao na nagbabantay sa ilalim ng isang malaking bato, na parang may hinihintay. Mayroong hindi bababa sa 60 o 70 tao sa grupong ito, ang pinakamalakas na. Sa yugto ng Yuanying, ang pinakamahina din sa ikapito o ikawalong yugto ng Spiritual Harmony, na siyang antas ng Ninjin's Vice Patriarch. Kung saan ay pinamunuan ng isa o dalawang Yuanying stage powerhouses. Halimbawa, sa ngayon, ang paksayon ng Flying Cloud Sect ay may dalawang Yuanying stage powerhouse na nagbabantay sa harapan. Medyo nabigla si Lance nang makita ang napakaramagnas malalakas na lalaki dito, ngunit sigurado si Lance sa kanyang puso na tiyak na mayroong isang uri ng kayamanan na malapit ng ipanganak, kaya naman napakaramagnas tao ang nagbabantay sa lugar. Anong ginagawa nila na parang mga tanga? Madilim ang puso ni Lance. Sa grupong iyon ng mga tao, nakita ni Lance ang Ninjin's Vice Patriarch, na kasalukuyang nakatayo sa likod ng Yuanying Stage Powerhouse. Kung hindi nagkakamali si Lance, ang Yuanying Stage Powerhouse na iyon ay magiging Patriarch ng Flying Cloud Sect. Nakatago si Lance sa di kalayuan, ang kanyang katawan ay may immortal na chi para masilungan, at ang atensyon ng grupo ay nakatuon sa malaking batong iyon, kaya hindi nila napansin ang presensya ni Lance. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Lance at nagtanong, Ninjins, ano ang ginagawa mo? Sa sandaling ito, nakatayo sa likod ng Phaeon Sect's Patriarch, Ninjins, ang kanyang ulo ay agad na tumunog sa boses ni Lance. Lance, ikaw? Nasaan ka? Ang Nine Cat-Eyes Vice Patriarch ay tumagnasan sa paligid habang lumilingon sa paligid. Tinatanong kita, anong ginagawa nyo? Kami, hinihintay namin ang pagsilang ng Stone Demon Fruit. Stone Demon Fruit? Ano ito? Ito ang bunga na ibinubunga ng mahiwagang bato isang beses bawat 300 taon, at sino mang kumuha nito ay walang katapusang kapakipakinabang, na may liwanag na espiritual na kapangyarihan na tumataas ng husto, o kahit na tumataas sa ilang mga kaharian. 10 araw na ang nakalipas, nagkaroon ng pangitain sa langit at lupa dito, at lahat ng kalapit na sekta ay dumating. Oh, Stone Devil Fruit. Ang puso ni Lance ay nagnanais nito, ngunit syempre, hindi ito masyadong kaakit-akit para kay Lance, at ang isang bagay na tulad ng pagtaas ng ilang magkakasunod na kaharian ay isang bagay na kayang gawin ni Lance na may sapat na mga Spirit Stone. Hindi magiging sobra si Lance, baka hindi ito makuha ni Lance, isang taong nasa ikapitong yugto ng pag-iilaw ng puso. Nagtanong si Lance, ilang Stone Demon Fruit ang mayroon tuwing isisilang ang isang Stone Demon Fruit? Ewan ko ba dyan, pero ayon sa sinabi ng mga tao noon, sa tuwing sila'y isisilang, halos 10 bato devil fruits ang isinilang. Higit 10, ang dami. Oo, ngunit, ang stone devil fruit ay hindi epektibo para sa paulit-ulit na pagkonsumo, kaya ang kinakailangan ng ating Phaeon Sect's Patriarch ay kumuha ng kahit 3 lang sa kanila. Pagkatapos lumabas ng stone demon fruit, dumiretso ba ang lahat at kukunin ito? Hindi, pagkatapos ipanganak ang Stone Demon Fruit, ito ay mahinog sa loob ng halos 2 oras, pagkatapos nito ay automatiko itong mahuhulog.
Hindi natin basta-basta maaagaw ang Stone Devil Fruit sa ating mga kamay, o ito ay agad na mawawala, at dapat nating hayaang automatikong mahulog ito sa ating mga kamay. Para magamit ng bawat isa sa atin ang ating espiritual na enerhiya para maakit ito, at hayaan ang bato na Devil Fruit na automatikong piliin na mahulog sa ating mga kamay. Nakikita ko, kung gayon, hindi lahat ay makakakuha ng Stone Demon Fruit. Hindi. Kung mas malakas ang espiritual na kapangyarihan, mas malaki ang pagkakataong maakit ang Stone Demon Fruit. Kaya, sabi ni Lance sa kanyang puso, ito ay isang magandang bagay para sa akin, ginagamit ko ang aking walang kamatayang kapangyarihan para akitin ito, ang bato Devil Fruit ay magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon na piliin na mahulog sa aking mga kamay. Si Lance ay nanalangin ng tahimik, at biglang, nakita ni Lance ang isang matandang babae na nakatayo sa likod ng grupo ng mga tao, isang malakas na sanggol sa likuran niya. Hindi lang pinansin ni Lance, ngunit pagkatapos na mapansin ito ngayon, napatulala si Lance. Nang hanapin siya ng mga tao, lumagnasan siya at nasa liwanag ang taong iyon. Libo-libong mga paa at kamay. Medyo hindi naniniwala si Lance sa kanyang mga mata. Naisip na baka wala na siyang pagkakataong mahanap si Talia sa kanyang buhay, ngunit ang hindi niya inaasahan ay makikita na lang niya ng hindi sinasadya ang taong nagnanais sa kanya. Tiningnan Lance ang mature na babae na ang hitsura ay lubos na katulad ni Talia, at ang kanyang buong pagkatao ay natulala. Siya ba talaga si Talia? Madilim ang puso ni Lance. Masyado nang matagal mula nang makita siya ni Lance, kaya't, pagkatapos talagang makita siya ni Lance, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Sa ngayon, ang babaeng iyon nakahawig ni Talia ay nakatayo sa likod ng isang babae na nasa Yuanying stage, at natuklasan din ni Lance na ang babaeng kamukha ni Talia ay nasa ika-6 na yugto ng Spiritual Harmony Realm. Hindi maaaring si Talia, kung siya si Talia, hindi siya makakarating sa yugto ng spiritual harmony ng ganoon kabilis. Ayon sa proporsyon ng oras sa spiritual realm, si Talia ay nauna lamang sa akin ng 20 taon, kaya paano niya narating ang ika-6 na yugto ng spiritual harmony ng napakabilis? Sa isip ni Lance. 1635. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Lance ay may sariling iniisip. Hindi. Si Talia ay nakarating sa spiritual realm sa isang mahinang edad, nangangahulugan ito na ang kanyang mga pagkakataon at swerte ay higit na nakahihigit kaysa sa akin lamang, ngayon na kahit ako ay naabot ang ika-7 hakbang ng pag-iilaw ng puso sa isang taon, ito ay hindi nakakagulat na dumating siya ilang dekada bago ako at naabot ang ika-6 na hakbang ng spiritual harmony. Si Lance ay labis na nasasabik sa sandaling ito, kung hindi dahil sa katotohanan na ang sitwasyon ay hindi tama sa sandaling ito, siya ay nagmamadaling lumabas. Tinanong kaagad ni Lance si Gio-G, yung mga taong nasa ika-5 row sa kaliwa mo, saang sekta sila galing? Sino sila? Nilingan ni Gio-G ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang puso, sila ay mula sa Thousand Waters Sect. Ang babaeng nakaputi ay ang sect master ng Thousand Waters Sect, si Bai Qingze. Ang magandang babaeng nakatayo sa likod niya ay isang babaeng disipulong mas tinanggap niya. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ang kanyang pangalan ay Teliay, walang nakakaalam tungkol sa pinagmulan ni Teliay, ngunit ang babaeng ito ay pambihira, siya ay 37 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang kaharian ay umabot na sa ika-6 na yugto ng spiritual harmony. Siya ang bilang isang ranggo na henyo sa Amanus buong unang dagat, ang kanyang katayuan sa unang dagat ay napakataas, sa ikalawang dagat at ikatlong dagat ay halos walang kalaban sa parehong edad, narinig ko na ang mga henyo ng isang tiyak na pamilya sa ika-4 na dagat ay lahat gusto siyang habulin. Ang huling ilan, ay ilang Vice Patriarchs ng Thousand Water Sect, ang mga Vice Patriarch na iyon ay walang gaanong katanyagan o tagumpay. Talia, si Chenji talaga. Si Lance ay natuwa sa loob, hindi niya inaasahan na makikilala siya ng hindi inaasahan ng ganito. Ang Flying Cloud Sect na sinalihan ni Lance ay hindi masyadong malayo sa Thousand Water Sect na kinaroroonan ni Talia, at pareho silang ilang sekta sa malapit. Nagliliyab ang puso ni Lance, ngunit kakaiba ang paraan ng pagtingin ni Lance sa mga mata ni Talia. Talagang nag-aalala si Lance na nakalimutan siya ni Talia, pagkatapos ng lahat, normal lang nakalimutan siya.
Si Lance ay parang nobyo noong bata pa siya, pagkatapos niyang lumaki, na naaalala pa rin ang kanyang kababata, at kahit na ginawa niya, ito ay walang emosyon. Ginamit kaagad ni Lance ang disguise technique, bone reduction technique, para tumangkad at magbagong mukha, pagkatapos, nag-walk out si Lance. Isang grupo ng mga tao na nagbabantay sa ilalim ng malaking batong iyon ay tumagnasan kay Lance at natigilan nang makita si Lance, isang taong Heartshine stage, na dumarating ng mag-isa. Sino ka? Tanong ng isa sa mga lalaki sa sekta. Sinabi ni Lance, narinig ko rin ang tungkol sa Stone Devil Fruit Look, huwag mag-alala, nandito lang ako para makita kung ano ang hitsura nito, hindi ako narito para pagnakawan ito. Basta sa lakas ng loob mong manakawan, count you as having self-awareness. Hindi na pinansin ng lahat si Lance, pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang mag-abala patungkol sa isang tao na pumunta upang makita kung ano ang kanyang nakikita sa panahon ng pag-iilaw ng puso. Si Lance ay sadyang lumakad para tumayo sa tabi ni Talia. Sa kasamaang palad, si Talia ay hindi man lang tumagnasan kay Lance, marahil sa kanyang mga mata sa sandaling ito, si Lance ay napakababa pa rin. Hindi mahusay si Lance sa direktang pagkilala sa kanyang sarili, kaya sinabi niya kay Talia, itong kapatid na babae, nakikilala mo ba ang isang tinatawag na Wind Lightning? Ngumuso si Talia, hindi ko alam. Malamig ang puso ni Lance, paano naging ganito ang reaksyon ni Talia? Gayunpaman, ang Yuanying stage na babaeng iyon na nakatayo sa harap ni Talia ay lumagnasan nang marinig niyang sinabi ni Lance ang mga salitang Wind Lightning. Ang babaeng iyon ay nalilitong tumagnasan kay Lance, na parang nag-iisip, paano nalaman ng brat na ito ang tungkol kay Wind Light Cloud. Nakalimutan na ni Talia ang lahat ng nakaraan, ngunit hindi niya nakalimutan hindi ba ang kasintahan ni Talia sa mortal na kaharian na tinatawag na Wind Lightning. Hoy, bata, sino ka? Tinitigan ng infant stage woman si Lance at nagtanong. Ngumiti si Lance, back to senior, I'm just a nobody. Bakit mo tinanong ang alagad ko kung nakikilala niya ang kidlat ng hangin? Matalim ang mga mata ng babae habang idiniin ang tanong. Sinabi ni Lance, kilala mo ba ang Wind Lightning, Senior? May isang lalaki na nagngangalang Wind Light Cloud na humiling sa akin na tulungan akong malaman kung mayroong isang babae na nagngangalang Talia, at alam ko na ang pangalan ng iyong disipulo ay Talia, kaya ako na lang. Pumunta dito para tanungin kung siya ba ang taong iyon. Wind Light Cloud. Nanginginig ang katawan ng babae, at sa loob-loob niyang sinabi, si Wind Lightning ba ay talagang umahan na mula sa mortal na kaharian patungo sa void? Gosh! Imposible ito. Ang babae ay natakot sa pag-iisip ng posibilidad na ito, at sinabi niya noon na hahayaan niyang mamatay si Talia dahil walang makakaahon mula sa mortal na kaharian sa pamamagitan ng pagtapak sa kawalan. Gayunpaman, sinabi ni Talia na naniniwala siya na ang Wind Lightning tiyak na hahanapin siya, at minisyon siya ng babae at sinabi ang tungkol sa hindi naaliwin ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumagi sa kanyang isip na kung talagang tumapak ang Wind Lightning sa void at umakyat, ito ay sobra para paniwalaan niya. Oh my God! Siya? Naabutan niya talaga. Sabi ng babae na may gulat na pupuno sa kanyang puso, pagkatapos ay tumagnasan kay Talia, kaya lang, si Talia ay walang anumang emosyon, at hindi nakilala ang anumang function. Ang babae ay walang pusong magtanong pa tungkol sa Wind Lightning sa sandaling ito at muling itinoon ang kanyang atensyon sa Stone Devil Fruit. Tahimik na umalis si Lance. Alam na ni Lance sa simpleng pag-uusap niya na ang babae sa Yuanying stage ay ang nag-alis kay Talia, at ang taong gumising kay Lance mula sa Valley of Ghosts sa mortal na kaharian ay malamang na siya rin. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, matandang babae, kinuha mo ang aking babae ng pribado, dahan-dahan kitang hahanapin para ayusin ang markang ito. Tiyak na hindi pakakawalan ni Lance ang matandang babae na iyon, bagamat hindi ito sapat para patayin siya, walang paraan para parusahan siya sa hinaharap. Ang lahat ay hindi nabalisa sa hitsura ni Lance, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mahiwagang batong iyon. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, nagtataka ako kung kailan ilalabas ang Stone Devil Fruit, at iniisip ko kung magagawa kong agawin ang ilan sa kanila. Sa 6 o 7 sect master sa eksena, mukhang hindi ko magkaroon ng malaking pagkakataon.
Bagamat tiwala si Lance na ang Stone Devil Fruit ay maaakit sa kanya, tiyak na nasa ilalim ng pagkubkob si Lance. Kung maaari lang, mabilis na makatakas si Lance. Lihim na sinabi ni Lance, ginagamit ko ang Immortal Chi bilang aking drive, at hindi ko alam kung paano mas mahusay ang bilis ng lumilipad kong espada kaysa sa yugto ng Yuan Ying. Kahit na ano, babanggitin ko lang ito. Naghihintay at naghihintay, sa isang kisap mata, 2 araw na ang paghihintay. Sa loob ng 2 araw na ito, lahat ay nakatitig sa bato nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Sa wakas, sa 3 araw, nakita ng lahat na sa malaking batong iyon, may lumabas na ilang bula. Isinilang na ang Stone Devil Fruit. Biglang natuwa ang lahat gaya ng dugo ng manok, at lahat ay mukhang handa na silang umalis. Gayunpaman, kahit na ang Stone Devil Fruit ay isinilang na, hindi pa ito matured, at aabutin pa ng 2 oras para ito ay mag-mature at mag-detach, at iyon ay kapag ang bawat isa sa kanila ay magpapakita ng kanilang magic para maakit ang Stone Devil Fruit. Sa oras na ito, sinabi ng Patriarch ng Thousand Water Sect kay Thalia, Chenji, mamaya, tutulungan mo ako sa likod, ang Burial Moon Sword mo ay puno ng opposite sex, baka maakit mo ang Stone Demon Fruit. Oo, guro. Dahil doon, inilabas ni Thalia ang isang lumilipad na espada mula sa kanyang supot. 1636. Nang makita ni Lance ang lumilipad na espada, nakilala niya ito bilang ang parehong Burial Moon Sword na nakuha niya sa Mortal Realm. Sa oras na iyon, ang Buried Moon Sword na ito ay mahiwagang at binago ang mga kapatid at babae ni Lance na walang gaanong talento para sa pagsasanay sa martial arts, at sa huli, narating nilang lahat ang Unity Realm at ang Dengfeng Realm. Sa oras na iyon, walang nakakaintindi kung bakit, ngunit ngayon, nang makitang hawak pa rin ni Thalia ang Buried Moon Sword sa kanyang kamay, si Lance alam niya na ang Buried Moon Sword na iyon ay dapat na pambihira, isang lumilipad na espada na puno ng espiritual na enerhiya. Ito ay kahit isang natural na lumilipad na espada, hindi isang lumilipad na espada na isinakripisyo ng isang malakas na tao. Mabilis na lumipas ang 2 oras, at ang batong Devil Fruit sa batong iyon sa wakas ay nagmature na sa isang puting malakristal na globo na dumikit sa bato, na mukhang handa na itong kumalas anumang sandali. Ang karamihan ng tao na nagbabantay sa malaking bato sa loob ng Mara Magnus oras sa ilalim ay lumukso upang subukang akitin ang unang nahulog na batong Diablo na prutas. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si Lance. Si Lance ay nakatayo sa malayo, at nang hindi naghihintay na ang batong Devil Fruit ay automatikong mahulog, ginawa niya ang walang kamatayang chi sa kanyang katawan upang tumalon sa kanyang palad, at ang palad ni Lance ay isang maluwalhating tanawin na parang bulaklak ng lotus. Walang nagulat, habang ginagawa ni Lance ang Immortal Chi ng kanyang katawan, ang lahat ng bato na Devil Fruit sa 10 piraso ay biglang nalaglag, at pagkatapos ay lumipad, o kahit na tuwang-tuwang bumaril patungo kay Lance. Sa isang kisap mata, lahat ng dosenang Stone Devil Fruits ay kusang loob na nahulog sa palad ni Lance at sumayaw kasama ang mga lotus na bulaklak sa palad ni Lance. Ang mga taong nakatayo sa ilalim ng malaking bato ay natigilan, nang ang mga batong Diablo na prutas ay dating hinog at isa-isang nalalagas, hindi pa sila nahuhulog ng magkasama ng ganito at pagkatapos ay sabay na tumakbo sa isang tao. Napangiti si Lance sa loob, ang kanyang Immortal Chi ay tunay na puno ng walang katapusang atraksyon, at ang lahat ng mga Stone Devil Fruit ay agad na hinayla palayo. Sa isang pitik ng kanyang kamay, inilagay ni Lance ang lahat ng Stone Devil Fruit sa kanyang storage bag, kasabay nito, mabilis na inalok ni Lance ang kanyang flying sword, kung hindi siya nakatakas ngayon, ano pa, si Lance ay humagnesa at humakbang palayo. Gamit ang kanyang lumilipad na espada. Tumigil ka, huwag kang punta. Chase! Ang grupo ng mga tao sa ilalim ng malaking bato, kung saan maaaring kunin ni Lance ang buong bato Devil Fruit, isinakripisyo ang kanilang mga lumilipad na espada at hinabol sila. 60 hanggang 70 malalakas na lalaki, lahat ay nasa pinakamababang antas ng Vice Sovereign, galit na hinabol si Lance. Ginamit ni Lance ang kanyang Immortal Chi para himukin ang lumilipad na espada, ang kanyang bilis ay walang kapantay na mabilis, ang grupo ng mga tao sa likod niya, walang masyadong tao na malapit nang makasabay sa kanyang bilis, maliban sa ilang Yuan Ying stage na iyon, si Thalia lang ang nakakasabay pa, at si Thalia ay talagang nasa itaas ng mga Yuan Ying stage sovereigns.
Medyo nagulat si Lance, ang lakas ni Talia ay malinaw na ilang antas sa ibaba ng mga Yuanying stage sovereign na iyon, ngunit ang kanyang bilis ay hindi man lang mabagal. Karapat-dapat na maging babae ni Lance sa mortal na kaharian, iba lang siya. Sa likod ng kanyang mga kamay, si Lance ay mukhang nasa isang masayang mood, nakatingin sa ilang taong humahabol sa kanya na may bahagyang ngiti at sinabing, hindi mo ako maaabutan, kaya huwag mong sayangin ang iyong lakas. Tigilan mo ako, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Dumagundong ang isa sa mga Yuanying stage powerhouses, 100 taon na niyang hinihintay ang Stone Devil Fruit na ito, at makukuha na niya ito, ngunit pagkatapos ay isang lumitaw ang isang tao mula sa kung saan at inalis ang lahat. Tumagnesen si Lance sa umuungal na malakas na lalaki at sinabing, aling sect master ka, magsalita ka at ipinapangako kung hindi ako pupunta sa iyong pinto para guluhin ka. Ikaw. Galit na galit ang malakas na lalaking iyon, tumatakbo si Lance habang sumisigaw na hindi siya lalapit sa pinto para bugbugin siya, galit na galit siya, kung ganoon talaga siya kaya, huwag tumakbo, Ang soberano ng Feiyun sect ay umungal, anak, hindi magandang ugali ang kumain ng mag-isa, ipinapayo ko sa iyo na huminto, magtulungan tayong lahat kung paano magbahagi. Ngumisi si Lance, paumanhin, sanay akong kumain mag-isa, hindi ako mahilig mag-share sa iba. Ang Panginoon ni Talia ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin, anak, hindi ka makakatakas. Talaga. Tapos hahabol kayo at ipapakita nyo sa akin. Ang bilis ni Lance ay hindi gaanong mabagal, ngunit hindi rin ito nauuna, ngunit palaging mas mabilis, kaya unti-unting isinara ni Lance ang distansya sa pagitan niya at nila. Sa oras na ito, sinabi ng Panginoon ni Talia, Talia, sasakay ako sa iyong lumilipad na espada at sabay nating mamamanyobra ang iyong lumilipad na espada, ito ay magiging mas mabilis. Mabuti. At kaya, ang lumilipad na espada ni Talia ay biglang pinabilis ng pinagsamang pagsisikap nilang dalawa, na bumubulusok. Pupunta ako. Si Lance, na natakot, ay nagmamadali ring bumilis ng buong lakas. Hindi nagtagal, lahat ng iba pa ay naiwan lamang si Talia at ang kanyang mga disipulo na humahabol pa rin kay Lance, ngunit tila sila ay medyo mahina. Si Lance, sa kabilang banda, ay puno pa rin ng enerhiya. Ngumiti si Lance at sinabing, nauubusan na ba ng lakas? Anak, tayo na lang ang natitira, hindi ka ba titigil at makisalo? Ngumuso si Lance, hindi pa nga ako nakakarating sa iyo, gusto mo pa ring ibahagi sa akin, ha? Sino ka ba? Bakit alam mo ang pangalan ng Wind Lightning? Tanong ng amo ni Talia. Walang itinago si Lance at sinabing, matandang babae, makinig ka, ako ay Wind Lightning, ako ang tao ni Talia sa mortal na kaharian, anong krimen ang nararapat sa iyo para sa pagkuha ng aking babae sa mortal na kaharian ng pribado, sa tingin mo ba papakawalan ka ba nito? Ano, ikaw? Ikaw ay Wind Lightning. Si Bai Qingze ay tanga, ang lalaking nasa harap niya na nagnakaw ng lahat ng Stone Demon Fruits ay talagang tao ni Talia sa Mortal Realm, paano ito naging posible? Hindi, imposible para sa isang mortal na katulad mo na makarating sa Spirit Realm. Matanda, wala akong oras makipagbip sa iyo, kaya sagutin mo ako ng tapat, bakit hindi na ako kilala ni Talia? Anong ginawa mo sa kanya? Lance. Kahit lalaki ka niya? Where so what? Tapos na ang love affair nyo, pinainom ko na siya ng dispelling pills. Namulat si Lance, hindi nakakagulat na kakaiba ang hitsura ni Talia sa kanya, kinasusuklaman siya ni Lance ng ilang sandali, ngunit si Lance ay hindi katugma ng matandang babaeng iyon sa ngayon, kaya wala pa siyang magagawa sa kanya. Kinuha ni Lance ang 2 Stone Demon Fruits mula sa kanyang pouch, itinapon ito kay Talia at sinabing, ang 2 Stone Demon Fruit na ito ay mula sa akin sa kanya, matandang babae, magkikita tayong muli sa darating na araw. Pagkatapos sabihin iyon, saglit na bumilis si Lance, habang si Talia at ang matandang babae ay hindi makapagpabilis, at hindi nagtagal ay nawala sa paningin nila si Lance. Gayunpaman, palagi silang nakakakuha ng 2 Stone Devil Fruits. Nagtanong si Talia, Guro, bakit ngayon mo lang hinarang ang aking 6 na pandama, ano ang sinabi mo sa lalaking iyon? Bakit niya ako binigyan ng 2 bato devil fruits? Wala, sige,
Kung hindi tayo makahabol, bumalik tayo sa Thousand Water Sect. Nakaungol na sabi ng matandang iyon. Pinoprotektahan niya ang sixth senses ni Talia noong kausap lang niya si Lance, kaya si Talia walang alam sa usapan. Mabilis na dumaong si Lance sa labas ng Flying Cloud Sect, pagkatapos ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. 1637. Bagamat hindi ko pa nakakausap si Talia ng harapan ngayon, ngunit lagi kong alam kung nasaan si Talia. Ito ay nasa paligid ng Flying Cloud Sect sa isang sekta na tinatawag na Thousand Water Sect. Bukod dito, mukhang mahusay ang paghahalo ni Talia at siya pa rin ang pinaka-talented na tao sa buong First Sea, at nasa listahan din sa Second Sea at Third Sea. Talia, hintayin mo ako, tiyak na hahanapin kita. Sabi ni Lance sa loob. Hindi pa makakapunta si Lance dahil hindi pa rin alam ng matandang babaeng iyon kung ano ang gagawin niya kay Lance, at kahit na gusto ni Lance na pumunta sa Thousand Water Sect, kailangan niyang pumunta sa ibang kapasidad. Bukod dito, si Talia ay wala ng anong alaala ng nakaraan, at ang makita si Talia ay kapareho ng muling pagkilala sa kanya. Bumalik si Lance sa Light Cloud Alliance. Si Helena at silang tatlo ay nakabalik na. Kuya, bumalik ka na, pinag-alala mo kami hanggang sa mamatay. Natuwa si Helena nang makitang ligtas si Lance. Well, I'm fine. Sige, magpapahinga muna ako. Bumalik si Lance sa kanyang silid at kumuha ng 11 Stone Demon Fruits. 11 Stone Demon Fruits ang naglabas ng parang gatas na puting banal na liwanag. Hindi man lang inisip ni Lance, kumain lang siya ng isa. Sa ilalim ng kaliwa at kanan ng Immortal Chi, ang kaharian ni Lance ay mabilis na tumaas sa ika-9 na hakbang ng Heart Shine. Dalawang kaharian pa lang, si Lance ay tila hindi masyadong nasisiyahan, pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang taong nasanay na. Kumuha ng isa pa si Lance, at bilang resulta, hindi ito epektibo. Nasayang ang isa, ngunit hindi mahalaga, mayroon pa ring siyam si Lance. Tinawag ni Lance si Helena. Kumain ka na. Ano? Huwag mo nang tanungin kung ano iyon, kainin mo lang ito, at huwag kang lalabas at magsabi ng kahit ano pagkatapos mong kainin ito, kung umabot ito sa tainga ng Phaeon Sect Master, natatakot ako na wala akong magandang prutas. Kumain. Ah, grabe. Kinuha ito ni Helena, at bilang resulta, tumaas si Helena mula sa ikalawang yugto ng Heart Illumination hanggang sa ikaapat na yugto ng Heart Illumination. Pagkatapos, muling tinawag ni Lance si Lucy, at si Lucy ay tumaas din sa ikatlong hakbang ng pusong nagniningning. Sa wakas, naroon si Sina. Tita, bago ako kumain ng Stone Devil Fruit, may sasabihin ako sa iyo. Manam, sabi mo. Nabangga ko si Talia ngayon. Ano? Talia. Ang anak ba ng mortal na kaharian na si Talia? Tama. Ah, magaling, nasaan siya? Tuwang-tuwa si Sina, pagkatapos ng lahat, nakilala niya ang Mortal Realm, at siguradong nasa sabik na makaharap ang isang kababayan sa Spirit Realm na hindi niya nakita sa loob ng maramagnas taon. Sa Thousand Water Sect, hindi dapat malayong umalis dito, ngunit nawala na ang lahat ng alaala ni Talia at wala na siyang naaalala mula sa Mortal Realm. Iyon. Hindi komportable para sa akin na puntahan siya ngayon, ang Panginoon ni Talia, na siyang Sect Master ng Thousand Water Sect, ay nakasakit na ng 6 o 7 sa mga nakapaligid na sekta, at natatakot ako na kung ibunyag ko ang aking pagkakakilanlan, magkakaroon ako ng problema, kasama ang Sect Master ng Flying Cloud Sect. Dahil sa Stone Devil Fruit na ito. Sige. Shini-san? Kaya muna. Matapos itong kunin ng asawa ng guro, ang kanyang kaharian ay tumaas sa ikatlong hakbang ng Heart Illumination. Napahiya si Sina, Wind, si Mysterian ay talagang isang pagpapala sa iyo, ang pagsunod sa iyo, ang Amanus daw ay hindi na kailangang gumawa ng anuman, ang kaharian ay umiikot na lamang. Ang kaharian ay madaling masira, iniisip ko kung ito ay isang paglilinang ng immortalidad o hindi, sinasabi ng mga tao na ito ay 1,000 beses na mas mahirap, ngunit wala akong nararamdaman. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito, Shizuo, ang paglinang ng immortalidad ay hindi ang Amanus layunin, ito ay ang Amanus proseso lamang, ang Amanus layunin ay sa kalaunan ay maging walang kamatayan at pagkatapos ay mabuhay magpakailanman.
Paano ang Amanus proseso, bakit mag-abala, hanggat maaari ng Agnes makamit ang Amanus pangwakas na layunin? Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Flying Cloud Sect. Angry as hell, who the hell is that brat? Hinampas ng sovereign ng Phaeon Sect ang mesa sa galit. Ang 7 sect masters ng pinakamalakas na sekta sa One Heavy Sea ay nagbantay ng ilang araw at gabi kasama ang ilang deputy sect masters, at bilang resulta, ang Stone Devil Fruit ay naalis pa rin, at kahit isa sa kanila ay hindi nakuha. Ibinahagi. Bagamat hindi nagawa ng Stone Demon Fruit na dagdagan ang isang Yuanying stage powerhouse ng isang realm, maaari nitong doblehin ang espiritual na kapangyarihan ng isang Yuanying stage powerhouse. Patriarch, huwag kang magalit, hindi ba nabigurin ang ibang sekta sa pag-ani ng isa, pabaya tayo sa pagkakataong ito, akala ko ay nanunood lang talaga ang taong iyon, sino ba naman ang mag-aakalang maasikaso ang taong iyon? Pero, ang taong ito ay kayang lumipad ng napakabilis gamit ang kanyang imperial na espada, sigurado akong ang kanyang lumilipad na espada ay dapat na may pambihirang kalidad, ang taong ito ay dapat magkaroon ng Mara Magnus pinagmulan. Siyempre, ang galit ng Sect Master ng Flying Cloud Sect ay hindi na malalaman ng karaniwang disipulo ng Flying Cloud Sect, at ang bagay na ito ay alam lamang ng ilang tao sa antas ng Vice Sect Master. Ipinatawag ni Lance ang Nine Jin's Vice Sovereign. Young Minister, hinahanap mo ako. Gio, may gusto ka bang itanong sa akin? Oo, sa True Beast Forest, nandoon ka rin ba? Ang lalaking nagnakaw ng lahat ng Stone Devil Fruit, ano ang kinalaman niya sa iyo? Kumuha si Lance ng isang batong Devil Fruit at sinabing, Siyam na Jin, sinabi ko sa iyo, maupo ka sa ilalim ko at huwag kang magdusa, kainin mo ito. Inihagis ni Lance ang Stone Devil Fruit sa 9 cacti's. Ikaw, paano mo nakuha ang Stone Devil Fruit? Laking gulat ni Gyojin. Tumawa si Lance, hindi mo ba ako tinanong kung sino ang taong nangagaw ng Stone Devil Fruit? Actually, ang taong iyon ay isa rin sa mga tauhan ko. Ang dami mong underlings. Tama. Hindi napigilan ni Gyojin na suriing muli si Lance sa loob, ang taong nangagaw ng Stone Devil Fruit, ang katotohanan na siya ay napakahina para makakalipad gamit ang isang espada ay nagpapakita na ang kanyang lumilipad na espada ay may mataas na grado, at ang taong ito ay isa talaga sa mga tauhan ni Lance, kaya hindi ba si Lance ay lalong hindi mo-ari? Mabilis ka pa bang kukuha ng Stone Demon Fruit? Agad na kinuha ni Gyojin ang Stone Devil Fruit, ngunit hindi ito natunaw ng mabilis ni Gyojin. Salamat, Master Lance. Hindi nag-improve ang kaharian mo pagkatapos mong kunin. Anong biro ang ginagawa ni Master Lance? Paano ito magiging napakabilis? Kailangan ko itong pinuhin ng hindi bababa sa kalahating buwan bago ko ito lubos na masipsip, at nasa ikapitong yugto na ako ng spiritual harmony, natatakot ako. Halos hindi ako papayagan ng Stone Devil Fruit na makalusot sa isang kaharian, ngunit kahit papaano ay maaari nitong paikliin ang oras na aabutin ko para tumuntong sa ikawalong yugto ng spiritual harmony. Masayang sabi ni Nine Jin's. Ngumuso si Lance, hindi mabuti, halika rito, tutulungan kita agad na pinuhin ito, at tutulungan kitang agad na masipsip ito. Hinampis ni Lance ang likod ni Gio, at makalipas ang ilang minuto, natanggap ni Gio ang lahat ng epekto ng Stone Devil Fruit at tumungo sa ikawalong yugto ng spiritual harmony. Heavens! Young Minister, paano mo nagawa iyon? Don't ask me how I did it, you just need to know that it's an incomparable honor for you to become my Qui-Corps. Salamat, Master Lance. Sige, may itatanong ako sayo. Paumanhin, Ministro Yang. Kamusta ang soberano mo ngayon? Sobrang galit. Pupunta ako sa Thousand Waters, paano ako makakarating doon? Minister Yang, ang Thousand Water Sect ay tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo. Hindi inaasahan ni Lance na magiging kakaiba ang Thousand Water Sect. Minister Yang, para saan ka pupunta sa Thousand Water Sect? Kalokohan, syempre para kay Thalia. Hehe. Kaya't si Young Minister ay nahulog din kay Thalia sa unang tingin, akala ko'y bata pa ang Young Minister at hindi alam ang aspetong ito.
Ngunit hindi nakakagulat na si Talia ay hindi lamang ang pinakatalentadong tao sa One Heavy Sea, siya rin ang pinakamagandang babae sa One Heavy Sea. Maramagnes tao sa buong One Heavy Sea ang nagkakagusto sa kanya. 1638. Ngumuso si Lance, si Talia ang babae ko, papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na magkagusto sa kanya. Natawa si Vice Sovereign Eugene sa kanyang puso, 13 taong gulang pa lang si Lance at gusto niya ang mga babae. Young Minister, hindi mo siya makikita kahit na pumunta ka sa Thousand Waters sect ngayon, napakaramagnes tao ang gustong makita si Talia, at narinig ko na si Talia ay hindi nakatira sa Thousand Waters sect sa lahat, hindi mo siya mahahanap kahit na pumasok ka doon. At saka, ang Thousand Waters sect ay mayroon lamang mga babaeng disipulo, ang mga lalaki ay pumapasok doon at pumapatay sa paningin. Okay, I get it. By the way, may mga pills ba sa spirit world na makakapagpabilis ng paglaki ng isang tao? Pinabilis ang paglaki. Gusto mong lumaki ng mabilis, ministro? Kalokohan. Minister Young, meron, pero, mahirap hanapin. Narinig ko na may prutas na tinatawag na giant fruit na kayang pabilisin ang paglaki ng isang tao, gayunpaman, ang epekto ay limitado. Sa karamihan, maaari lamang nitong mapabilis ang paglaki ng isang tao ng halos 3 o 4 na taon. Ang ganitong uri ng paglaki ay isang tunay na paglaki, hindi isang panlabas na paglaki, ang iyong katawan sa loob at labas ay sumusunod. Giant fruit, saan ako makakahanap ng giant fruit? Tanong ni Lance. Ewan ko dyan, narinig ko rin na ang ganitong uri ng prutas ay maaaring magpabilis ng paglaki ng tao, ngunit walang normal na tao ang magmamadaling lumaki. Batang ministro, 13 ka na ngayon, sa loob ng 3 taon. Kalahating gulang ka na, sa oras na iyon ay maaari ka matulog kasama ang sinumang sisiw na gusto mo, kaya bakit magmadali sa loob ng 1 o 2 taon? At saka, kung gusto mo talagang maghanap ng giant fruit, siguro sa oras na hanap mo na, 3 taon na ang lumipas. Sinabi ni Lance, sige, hindi ko kailangan na mag-alala ka tungkol sa aking negosyo, maaari ka nang umalis, bumalik at bantayan ako para makita kung nasaan ang giant fruit. Sige. Lumakad palayo si Vice Patriarch Eugene. Maghihintay lamang si Lance sa ngayon, ang pagpunta sa Thousand Waters sect ngayon ay hindi malulutas ang anuman, hindi pa banggitin na nakalimutan na siya ni Talia. Ang kasalukuyang prioridad ay ang lumaki sa lalong madaling panahon, at kung talagang kaya mo hindi ka makakahanap ng anumang giant fruit, pagkatapos ay kailangan mong maghintay ng 2 o 3 taon upang lumaki. Squeak squeak. Sa mga sandaling ito, may nagmula sa labas ng pinto. Binuksan ni Lance ang pinto at nakita niya na ito ay isang maliit na puting dragon na halos kasing laki ng isang ahas. Little White, bumalik ka na. Nakita ni Lance ang maliit na puting dragon na kusang tumakbo pabalik at natuwa siya sa loob. Ang maliit na puting dragon ay agad na tumalon sa katawan ni Lance at magiliw na ipinulupot ang sarili sa braso ni Lance, na tila nagkasala ng husto. Nagulat si Lance na ang maliit na puting dragon ay bumalik sa sarili nitong inisyatiba. Little White, saan ka tumatakbo nitong mga araw na ito? Hinaplos ni Lance. Ang maliit na puting dragon ay huni at hindi makapagsalita, ngayon ay para na itong isang taon wala pang 2 linggong gulang. Little White, pasensya na, malamang na nagdusay ka sa labas, malamang na marami kang naranasan sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang iwan mo ako ng kalahating hakbang sa hinaharap, sabi ni Lance. Ang maliit na puting dragon ay abala sa paghima sa dibdib ni Lance. Tila narinig ni Lucy ang tunog at tumakbo, nakita ang maliit na puting dragon na tumatakbong mag-isa, tuwang-tuwa din siya. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na malalim na bundok ng Flying Cloud sect, si Rosen ay naglilinang. Sa sandaling iyon, ang sigaw ng isang lalaki ay nagmula sa labas, Rosen. Narinig ni Rosen ang sigaw ng lalaking iyon at nagulat na sinabi, si Kuya Trevor. Pagkasabi nito, agad na tumakbo palabas si Rosen at sumigaw, Kuya Trevor, nandito ka na. Haha, Rosen, ilang buwan na ang nakalipas simula nang bumisita ako sa iyo, kumusta ang mga buwang ito? Mahigit 10. Nakita ng 5 taong gulang na bata si Miss Sia. Kuya Yuntian,
Bakit ang tagal mo nang hindi bumisita sa akin? Bulong ni Rosan. Hehe. Napakahigpit ng lolo ko, di ba napakahigpit din ng lolo mo sa pagkontrol sa iyo? Napakamot sa ulo ang 15 taong gulang na bata at sinabing, hindi ba sumama si Kuya Xander? Tanong ni Rosan. Grabe ang galing ng kapatid ko, saan siya libre, pero pinagkatiwalaan ako ng kapatid ko na dalhan ka ng regalo Oh. Napaawang ang labi ni Rosen, tila may magandang relasyon siya sa kaharap niya na tinatawag na Trevor, pati na rin sa tinatawag na Xander. Rosen, nahanap mo na ba ang iyong maliit na puting dragon? Tanong ng 15 taong gulang na batang lalaki. Hindi pa, pero alam ko na kung saan iyon, kinuha pala ito ng isang alagad ng Flying Cloud Sect, pero sa kasamaang palad ay nawala na naman daw siya. Ang 15 taong gulang na batang lalaki ay nagalit, sino ang pumulot sa iyong maliit na puting dragon at hindi kusang ibinalik sa iyo, at ngayon ay nawala ang iyong dragon, gusto mo bang tulungan kitang linisin siya? Kalimutan mo na ito. Mukhang nanlumo si Rosan sa loob. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang lumabas, at ang 15 taong gulang na batang lalaki ay abala sa pagtawag, Lolo Magnus. Trevor, nandito ka na pala. Oo, nandito ako para bisitahin sina Rosan at Lolo Magnus. Hehe, ikaw boy? Ang sarap ng bibig? Wala pang 3 buwan ang lumipas, ang iyong kaharian ay tumaas ng isa pang antas, naabot mo na ang ikalawang yugto ng pag-iilaw ng puso, 15 taong gulang ka pa lang para maabot ang antas na ito. Not bad? Awesome. Bulalas ng matandang iyon. Salamat Lolo Magnus sa iyong papuri, patuloy akong magsisikap. Kamusta ang lolo mo lately? Salamat po Lolo Magnus sa inyong pag-aalala, lolo ko po ay ayos na po siya, nakiusap din po siya na batiin kita. You're welcome. Sige. Bihirang bisita lang. Maiwan ko muna kayo, you and Zin have a nice chat. By the way, this time, huwag kayong magbuli ng mga tao sa Flying Cloud Sect kung tutuusin, ang Flying Cloud Sect ay isang sekta ng dagat, imposibleng mayroong mga henyo na kaparehong antas dito na maihahambing sa iyo. Maawa ka lang sa mga disipulo dito, at huwag mo silang i-bully. Oh! Ang batang tinatawag na Trevor ay inilibot ang kanyang mga puting mata. Noong huling beses na pumunta siya sa Flying Cloud Sect, nagkaroon siya ng malaking kaguluhan, ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng 1C Sect ay hindi katugma para sa kanya, ngunit syempre, ito ay tumutukoy sa mga taong kapareho ng edad. Agad na lumayo ang matandang iyon. Sinabi ni Trevor na, Rosen, napakawalang kwenta ng lolo mo, sa tingin ko ay kusa siyang lumabas para balaan ako na huwag gumawa ng eksena. Sa totoo lang, hindi na niya ako kailangang bigyan ng babala, wala ako sa mood na magdulot ng gulo sa Flying Cloud Sect sa pagkakataong ito, ang ganitong uri ng 1C Sect ay napakahina at nakakaawa, hindi na ako interesadong makipaghiwalay sa mga mahihinang tao. Hindi maiwasan ni Rosen na isipin ng isang tao, si Lance. 13 taong gulang din si Lance upang maabot ang ika-9 na hakbang ng pagbubukas ng liwanag, ang bagay na ito ay hindi pa nasasabi ni Rosen sa kanyang lolo. Miss Sia daw? Brother Trevor? Hindi ka rin magiging immortal na magsasaka ng First Sea, sa katunayan, ang lugar na ito ng First Sea ay hindi ganap na walang mga henyo. Rosen, bakit ka nakikipag-usap sa mga tao sa unang dagat, kami ay mga tao ng 4 na dagat? Dagat, pumunta ka sa unang dagat upang subukang magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan, hindi mo dapat isipin ang iyong sarili bilang isang First Sea Immortal. Ah! Kuya Trevor, hindi ako lang tinutukoy ko, sa totoo lang, ibang tao ang tinutukoy ko, ang taong iyon ay tinatawag na Lance, siya ay isang disipulo ng Flying Cloud Sect, siya ay kasing edad ko, ang kanyang kaharian ay umabot na sa ika-9 na yugto ng Enlightenment, sa talento, hindi ako kasing galing niya. Miss Sia. 1639. What? How is that possible? May mga tao sa Flying Cloud Sect na mas henyo kaysa sayo. Talaga, at sinabi ko lang na ang taong nakapulot ng maliit na puting dragon ay itong si Lance. Kaya, ang mga immortal na magsasaka ng unang dagat ay walang mga henyo.
Ang Trevor na iyon ay tila medyo nabalisa sa loob. Rosen, paano ka nagsasalita para sa kung anong uri ng Lance? Kapatid na Trevor, nagsasabi ako ng totoo, kahit na hindi ko rin gusto ang personalidad ni Lance, ngunit ang totoo ay mas makapangyarihan siya sa akin. Abala si Rosen sa pagpapaliwanag. Pero, na si Trevor ay lalong hindi komportable. Rosen, dadalhin mo ba ako para hanapin ang Lance na iyon? Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Tanong ni Trevor. Si Rosen ay abala sa pag-iling ng kanyang ulo. Kuya Trevor, ayaw mo nang maulit muli sa nakaraan, huwag, binalaan ka lang ng aking lolo na huwag nang manggugulo muli. Rosen, huwag kang mag-alala, gusto ko lang makita kung talagang henyo itong si Lance na sinasabi mo, wala akong ibang ibig sabihin, pangako, hinding-hindi ko siya mabubuli. Ito. Rosen, let's go? Ang One Heavy Sea ay isang tao na mas henyo kaysa sa iyo, hindi ako naniniwala gusto ko lang makita. Miss Sia? By the way, Brother Trevor, may isa pang henyo sa One Heavy Sea, sa Thousand Water Sect, na tinatawag na Talia. Tiliay. Narinig ko na ang pangalang iyon, halos 40 taong gulang, umabot sa ika-6 na yugto ng spiritual harmony, tama ba? Oo. Si Talia ang kasalukuyang pinakahenyo sa unang dagat, at sikat din siya sa ikalawang dagat at ikatlong dagat. Na sinabi ni Trevor, ito ay isang maliit na henyo lamang sa unang dagat, ngunit kung ito ay ilalagay sa ating ika-4 na dagat, hindi ko alam kung saang sulok ng rango ito mapupunta. Ang iyong kapatid na si Xander ay wala pang 30 taong gulang, at hindi na siya mas mahina kaysa sa kanya. Ma'am, mas henyo pa si Kuya Xander. Miss Sia. Let's go? Hanapin natin si Lance. Maaari kitang dalhin doon, ngunit kailangan mong mangako na hindi mo siya guguluhin, kung hindi, sasabihin ko sa aking lolo. Don't worry. Really? Huwag ka lang masyadong magtiwala sa akin. Kaya dinala ni Rosen ang Trevor na iyon para hanapin si Lance. Na sinabi ng bibig ni Trevor na hinding-hindi niya guguluhin si Lance, ngunit hindi ganoon ang kanyang puso, kakaunti ang pagmamahal niya sa Lance na ito sa kanyang puso, hindi dahil nasaktan siya ni Lance o anuman, ngunit dahil nang dumating si Miss Sia sa ang tono ng boses ni Lance, medyo hindi kapanipaniwala pati na rin ang paghanga, kaya nalungkot si Trevor. Kahit na tinatrato lamang ni Rosen si Trevor bilang isang nakatatandang kapatid, ngunit nagustuhan ni Trevor si Rosen sa loob. Sa sandaling ito, pinaglalaroan ni Lance ang maliit na puting dragon. Hindi nagtagal, dinala ni Rosen si Trevor sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Sinabi ni Rosen sa isa sa mga tauhan ni Lance, magsumbong kayo kay Lance at sabihin sa kanya na nandito ako. Napabuntong hininga si Trevor na iyon, ngunit ang isang cultivator ng pinakamababang antas ng First Sea, patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Rosen, ano ang silbi ng pag-file ng isang ulat, dumiretso ka lang. Miss Sia? Kuya Trevor? Huwag kang magulo? Dahil nasa Flying Cloud Sect tayo, susundin natin ang mga alituntunin ng Flying Cloud Sect, ito ay teritoryo ng isang tao kung tutuusin. Teritoryo ng buhok, hindi makapagsalita, ito ang nagpaparamdam sa akin, parang isang tao na naglalakad papunta sa isang pugad ng langgam, ang tao ay dapat ding sumunod sa mga alituntunin ng langgam, hindi makatapak sa pugad ng langgam, pumunta muna at ipaalam sa hari ng langgam. Kumuha ng pahintulot bago pumasok sa langgam. Pugad, bakit ako nakakaramdam ng katawa-tawa? Puno ng kahihiyan ang bibig ni Trevor, ngunit sa katunayan, hinamak niya ang mga immortals of the One Heavy Sea sa kanyang puso at itinuturing silang napakababa, hanggang sa gumamit ng mga langgam bilang metapora. Kuya Trevor, huwag kang ganyan. Walang choice si Rosen kundi magalit, alam din niyang mababa ang tingin ni Brother Trevor sa immortals of the First Heavy Sea, pero hindi niya nisisi si Brother Trevor. Kung tutuusin, hindi pa siya nakatira sa First Heavy Sea at kalalabas lang sa Fourth Heavy Sea, kaya hindi maiwasang tumaas ang kanyang paningin ng ilang sandali. Boss, naghahanap ng audience si Rosen. Isang maliit na kapatid na lalaki ang pumunta sa likod ng hall at sinabi kay Lance, na nakikipaglaro sa maliit na puting dragon.
Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, sinabi ni Lance, "No si." Ah! Natigilan ng maliit na kapatid na iyon at sinabi sa kanyang puso, "Si boss talaga ang amo, baliw lang, pwede pang mawala si Rosen." Ang kababatang iyon ay abala sa paglabas upang sumagot. "I'm sorry. Sobrang busy ng boss namin," sabi niya. "No si, balik na kayo." Ano? Nagsalubong ang mga kilay ni Rosen, hindi niya inaasahan na makikita pa siya ni Lance. Salamat sa kanyang regular na pag-uulat, hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Lance na hindi siya masyadong inilagay sa kanyang mga mata. Si Trevor, na nasa tabi ni Rosen, gayunpaman, ay natulala. Kung hindi siya nakumbinsi ni Rosen, bubuksan na sana niya ang pinto at papasok, ngunit ang kapalit nito ay, nawawala. Si Trevor ay nasusunog. "Rosen, tingnan mo? Ito ang kinahinatnan ng iyong matapat na ulat, tama, hindi ka man lang nakikita ng mga tao." "Fuck me, matagal na akong hindi nakabuo ng ganitong uri ng galit." Sigaw ni Trevor at itinaas ang kanyang ulo. Binti para si Payne ang pinto. Si Rosen ay abala sa pagsasabing, "Kapatid na Trevor, huwag maging ganito, makita man ako ng mga tao o hindi ay kalayaan din nila, hindi tayo maaaring maging hindi makatwiran ah." Trevor disdainfully said, "Pumunta ako sa kanya, handa akong pumunta dito," condescending na, ang mga ninuno niya ay nag-iipon ng birtud, siya, hindi niya pa rin ako nakikita, ano siya? "Kuya Trevor, huwag kang ganyan." Kinaladkad ni Rosen si Trevor, pinipigilan siyang sumipa sa pinto, kahit na medyo nanlumos si Rosen na hindi siya nakita ni Lance, ngunit naunawaan din niya na nakita niya iyon. O hindi makita ay orihinal na kalayaan ni Lance, at walang dapat sisihin ang mga tao. Ngunit hindi makapag-isip ng ganito si Trevor, hinamak na ni Trevor ang mga immortal cultivator ng First Sea, at ngayon ay binigyan siya ng saradong pinto, kaya maiisip mo ang kanyang galit. Narinig na ni Lance ang mga ingay sa labas ng front door. Akmang sipay na ni Trevor ang pinto, ang boses ni Lance ay nagmula sa loob, "Huwag mo siyang pigilan, hayaan mo siyang sipain, kung sisipain niya ang pinto ko ngayon, ipinapangako kung hahayaan ko siyang bumalik na may bali ang paa." Natigilan si Rosen. Galit na galit si Trevor at nagmamadaling umakyat, sinipa ang pinto ng Light Cloud Alliance. Boom! Lumipad ang gate ng Light Cloud Alliance papunta sa hall. Hindi ko alam kung gaano karamagnes tao ang sumipa sa gate na ito, ngunit si Lance ay nabalisa sa gate na iyon. Hindi ito pinigilan ni Lance at pinagmasdan ang pagbukas ng gate na iyon na may malamig na mga mata. Pagkatapos, nakita niya si Rosen at isang batang lalaki na mga 15 taong gulang na nakatayo sa labas, ang batang iyon ay may galit pa rin at may mataas na antas ng kahusayan sa kanyang mga mata. Ngumuso si Lance, "Mabuti, tandaan mo ang sinabi ko, sinipa mo ang pinto ko, hahayaan kitang bumalik na may belang binti." Hahaha, hahaha. Galit na galit si Trevor Ten kaya hindi na niya nagawang magalit, kaya natawa siya o natatawa. Sa mga mata niya, para siyang langgam na kakagatin ang paa niya. Marinig ang isang langgam na nagsasabi, na kumagat sa kanyang binti, "Natatakot ako na ang tao ay tumawa." 1640. Si Rosen ay abala sa pagsasabing, "Lance, huwag mong sisihin si kapatid na Trevor, ikaw ang unang tumanggi sa aking kahilingan para sa isang madla bago nagagalit kay kapatid na Trevor." Napabuntong hininga si Lance. "Rosen, ikaw ay aking tao, maaari kitang makita kung gusto ko, ngunit hindi kung hindi, maunawaan." "Lance, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon, sino ang iyong tao?" "Rosen, hindi na mahalaga kung nakalimutan mo na, basta't hindi kita nakakalimutan, kung sasabihin kong ikaw ay aking tao, ako ay aking tao." "Lance, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikon, kung patuloy mong iniinis si Kuya Trevor, mag-ingat ka hindi ko siya mapipigilan. Masasabi ko sa iyo, si Kuya Trevor ay hindi tipo ni Zong, mag-ingat ka." Ngumuso si Lance, "Sinabi ko na sa iyo, sinipa niya ang pinto ko, hahayaan ko siyang bumalik na may bali sa paa ngayon. Hindi pa ba masyadong halata ang mga salita ko?" "Lance, alam mo ba kung ano siya kapatid na Trevor?" Nagalit si Rosen. "Kahit na Diyosa siya, ipapabali ko siya ngayon, tsaka Diyos ba siya?" "Ikaw." Hindi na makausap ng maayos si Rosen kay Lance.
Galit na si Trevor, wala pa siyang nakitang henyo sa forces at hindi pa siya nakaranas ng ganoong galit. Mamatay. Nangako si Trevor sa loob na papatayin si Lance, kasama ang background ng kanyang pamilya, hindi na kailangang isipin ang mga kahihinatnan, kahit nalipulin niya ang buong Flying Cloud sect, madali itong sakop ng kanyang pamilya. Walang gustong sabihin si Trevor at diretsyong naglakad papunta kay Lance. Si Rosen ay abala sa pagsasabing, Kuya Trevor, huwag kang magulo, nangako ka sa aking lolo. Ngumuso si Trevor, Rosen, sa palagay mo? Sa sitwasyong ito, ako ang henyong young master ng Forces family, daranasin ko ba ang galit na ito? Kuya Trevor. Gayunpaman, naglakad na si Trevor papunta kay Lance. Little bastard, bago ako mamatay, mabibigyan kita ng wish. Ngumuso si Lance na may pang-aalipusta, kamatayan. Kaya papatayin mo ako. Binigyan mo ako ng dahilan para hindi mamatay. Dahil gusto mo akong mamatay, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malamig ang tingin ni Lance, nakamamatay. Sa sandaling ito, pinatay ni Trevor si Lance gamit ang palad. Gayunpaman, si Lance ay isang malakas na tao sa ika-9 na yugto ng Heart Shining, paano siya papatayin ng basura sa ika-2 yugto ng Heart Shining? Bang! Pinalo ni Lance ang isang palad, at umikot si Trevor sa pwesto ng ilang beses bago bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng mga gintong bituin. Anong nangyayari dito? Si Trevor ay hanggal, hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Rosen, na nagsisikap na kumbansihin ang laban, ay hanggal din, ngunit ang kapatid ni Trevor ay walang kapantay. Matapos ay paypay si Trevor sa lupa, umakyat si Lance at hinawakan ang bukong-bukong ni Trevor, pagkatapos ay inindayog ito ng ilang beses sa hangin bago tuluyang ibinagsak ito sa lupa. Bang! Ang ulo ni Trevor ay sumampal sa lupa, na nagbutas sa lupa. Ah! Si Trevor ay sumigaw, at ang kanyang ulo ay sumabog sa dugo. Umakyat muli si Lance, tinapakan ang ulo na halos hindi pumutok, at sinabing, anak ng puta, ano ba, matapang na maging mayabang sa harap ko, akala mo isang pamilya. From the Forces is very toggy, isn't it? Do you fucking know? A person from the Forces family can only be a maid in front of me, and it have to be a beautiful woman. As for you, he's not even worthy enough para bigyan ako ng sapatos na alam mo, at maglakas loob kang sigawan ako. Ah! Napasigaw si Trevor sa sakit, pakiramdam na kung ang paa ni Lance ay mas malakas lang ng kaunti, ang kanyang ulo ay mabibiyak at ang kanyang utak ay lalabas, kahit sa sandaling ito ay naramdaman niya na ang hangin ay maaaring umihip sa kanyang utak. Si Rosen ay abala sa paglalakad para hilahin si Lance. Boom! Sabay kuha ni Lance kay Miss daw, Rosen, huwag mong isipin na maari mo akong hawakan ng basta-basta dahil lang sa babae ka, kung hihilahin mo pa ako, tatapakan ko agad itong ipis na naniniwala. Ito o hindi. Lance, huwag. Si Rosen ay abala sa kinakabahang sumisigaw, hindi nang ahas na umakyat para hilahin muli si Lance, ang mga mata ay natatakot, gayunpaman, hindi na niya makita si Lance, kung ito ay talagang walang kabuluhan, o ignorante, maging ang pamilyang Forces. Naglakas loob ang angka na guluhin ito. Bitawan mo ako. Sigaw ni Trevor. Ay po. Dumura si Lance ng isang subo ng tubig sa bahagyang basag na tahi ng bungo ni Trevor, at pagkatapos ay dumaloy ang laway sa tahi ng bungo at sa loob ng utak ni Trevor. Buti na lang, immortal cultivator iyon, kung mortal, hindi na nila alam kung ilang beses silang namatay. Si Trevor ay nagliliyab, ngunit, wala siyang magagawa tungkol dito. Sinabi ni Lance, para sa sinumang magtangkang pumatay sa akin, hahayaan ko siyang mamatay nang hindi kasiya siya. You dare. Nagngagat ang ngipin ni Trevor. Maglakas loob man ako o hindi ay hindi ang sinasabi ng aking bibig, iyon ang gagawin ko. Pagkasabi niyon, napakalakas ng pagtapak ni Lance na halos sisubog na ang ulo ni Trevor na parang pakwan. Huwag! Sigaw ni Rosen, at kasabay nito, naglabas ng anting-anting si Rosen. Swoosh! Tumalo ng bilis ni Rosen. Boom! Naramdaman ni Lance na isang malaking puwersa ang nagtulak sa kanya palayo. Si Trevor ay iniligtas ni Rosen sa sandali ng kamatayan.
Nagalit si Lance. Rosen, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ako. Baliw ka, anong kinalaman ko sa'yo, ano ang pagtataksil ko sa'yo? Si Rosen ay walang imik at inis sa parehong oras. Sinabi ni Lance, Rosen, tandaan mo ito, ganito ang pakikitungo mo sa akin, isang lalaking gustong pumatay sa akin, ngunit hindi mo hahayaang patayin ko siya, mas marangal ba ang kanyang murang buhay kaysa sa akin? Lance, hindi ako papayag na patayin mo siya, at wala talagang magandang maidudulot sa iyo kung gagawin mo iyon. Tapos papayagan mo siyang patayin ako. You're overthinking it, ngayon lang kung pinatay ka niya, pipigilan ko na lang siya. Sigurado ka ba? I'm not in the mood to argue with you. Anyway, umalis ka nga. Sinabi ni Lance, sige, ibibigay ko sa iyo ang mukha na ito at hindi na siya papatayin sa pagkakataong ito, dahil pipigilan mo rin siya sa pagpatay sa akin. Si Rosen ay abala sa pagtulong kay Trevor na umalis. Wait. Nang malapit na siyang maglakad palabas ng front door, sumigaw muli si Lance. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang bumalik sa sinabi mo? Mali, ako, si Lance, ay isang tao sa aking salita. Kung ganoon ano ang gusto mo? Sinabi ko lang na kapag sinipa niya ang pinto ko, ilalabas ko siya na bali ang paa, sa tingin mo, mabibilang ang salita ko. Ikaw. Bago natapos ang mga salita, isang kutsilyo ang biglang lumipad. Swoosh! Ang kutsilyo, direktang pinutol ang isa sa mga binti ni Trevor, kasama ang base ng kanyang hita, sabay-sabay. Tumili si Trevor, at hindi na makatayo, at babagsak na sana sa lupa, ngunit buti na lang nahawakan siya ni Rosen. Lance, ikaw. Bumantong hininga si Rosen at pinandilatan si Lance. Sige, natupad na ang pangako ko, maaari mong dalhin ang asong ito sa iyo. Sabi ni Lance sabay wave ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, pumasok si Lucy mula sa pintuan. Young minister, ano ang nangyari? Nang makita ni Lucy na wala na ang gate, tumakbo siya papasok at nagtanong. Sa oras na ito, nakita ni Levi Lucy ang taong hawak ni Rosen at nagulat siya, ikaw pala. Nakita ni Trevor si Lucy at nabigla din siya, kaya ang taong nagbigay sa kanya bilang isang lingkod ay ikaw, Lucy, kaya mo talagang ipaglaban ang kaluwalhatian ng pamilya Lo. Kuya Trevor, tigilan mo na, mauna na tayo. Siya nga pala, kunin mo ang sarili mong paa. Yumuko si Rosen para kunin ang naputol na hita, galit ni Trevor, ngunit, hindi pwede, kaya't siya para pigilan ang sariling hita sa balikat, at pagkatapos ay tinulungan siya ni Rosen na tumalon at lumayo, medyo nakakatawa ang eksena. At sa sandaling ito ay nakatayo doon si Lucy na may maputlang mukha. Tanong ni Lance, Lucy, bumalik ka na, ano ang tinatitigan mo? Master Damon, ako nga. Tila medyo natakot si Lucy, natatakot ako na ang katotohanan na siya ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay para sa isang tao sa One Heavy Sea ay maipakalat pabalik sa pamilya.